Dear servant of God, itago niyo na lang po ako sa pangalan Ricky, 32 years old, single, freelancer ang work, at the same time part-time worker sa church. Dahil I love to serve God, kaya nag-decide ako mag-ministry sa church, like evangelism and Bible study. Kaso nagkaroon ako ng problema dahil yung leader namin sa church pag nagsalita mahilig bumanat sa pulpito. Pinagtataka ko lang bakit di niya ako kinakausap ng harapan at lagi lang siya nagpaparinig at banat sa pulpito. Maliit lang naman po ang problema, tungkol sa lagi kong pagka-late sa pagsamba at mga nakalimutan schedule na hindi nagampanan. Ang akin lang, kahit 2 years ago na lagi pera niyang binabalik at paulit-ulit, parang hindi siya makamove on sa nakaraan. Kaya medyo nawala na ako ng gana magsamba at aamin ko medyo may tampo ako sa leader kasi imbes na siya ang isa mag-encourage sa akin siya pa ang naging dahilan ng discouragement ko at panghihina. Senador siya na po, medyo mabigat itong pinagdadaanan mo kaya ako napasulat sa inyo. Yung inaasahan ko kasi na meengiya ng counsel at advice siya pa itong na-discourage sa akin. Kaya sana po matulungan niyo ako sa aking kalagayan na medyo discouraged na sa ministry at wala ng gana sa pagsamba. Lubos na gumagalang, Ricky. Sagot ni Servant of God. Dear Ricky, una sa lahat, salamat sa katapatan mo sa pagsulat at pagbubukas ng iyong damdamin. Hindi madali ang maranasan ang ganitong uri ng discouragement, lalo na kung galing pa mismo sa isang taong tinitingala mo sa church. Pero tandaan mo, ang Diyos ay nakatingin sa puso mo, hindi sa mga pagkukulang mo. Alam mo Ricky, walang perpektong tao, kahit sa Biblia, ang mga lingkod ng Diyos ay dumaan din sa pagkakamali. Si Apostol Pedro ay minsang tumanggi kay Kristo, si Pablo ay dating manguusig, at si David, na tinawag na, a man after God's own heart, ay nagkasala rin. Pero lahat sila ay itinuwid ng Diyos, hindi para parusuhan, kundi para ihanda sa mas mataas na paglilingkod. Kaya wag mong hayaang hadlangan ng discouragement ang iyong pagtawag sa Diyos. Huwag mong isuko ang alab ng iyong paglilingkod dahil lang sa isang sugat ng nakaraan. Ang tunay na manggagawa ay hindi sumusuko, bumabangon ka, at patuloy na lumalakad kasama ang Panginoon. Kung minsan, ginagamit din ng Diyos ang ganitong sitwasyon para turuan tayo ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Hindi mo kailangang gantihan o sumagot, ipanalangin mo lang ang iyong leader, at humingi ka ng tulong kay Lord na palambutan ang puso mo at ng iyong leader. Tandaan mo ito Ricky, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 21 minuto pasado alas 12. Kapag nanatili kang tapat, si Lord mismo ang magtatanggol sa iyo. Para naman sa ating mga leader sa gawain ng Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay tinawag hindi lang para mang-aral, kundi para magtaguyod at magtuwid sa espiritu ng pag-ibig. Galatians 6:1. Ang pulpito ay sagradong lugar, hindi ito dapat maging daan ng personal na banat o pagsumbat, kundi maging daluyan ng biyaya, pag-asa, pagpapalakas, paglago at paggaling. Ang mabuting pinuno ay hindi nakapako sa nakaraan, kundi marunong magpatawad, magturo, at mag-restore ng nahulog. Kung ang Diyos nga ay marunong magpatawad, gaano pa tayo na kanyang mga lingkod? Sabi nga sa Ephesians 29 minuto pasado alas 4. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ang isang salita ng pag-asa mula sa leader ay maaaring maging gamot sa pagod na puso. Pero ang parinig ay maaaring maging tinak na lalong magpalayo sa isang tupa ng Panginoon. Tandaan, hindi sa inyong pag-aari ang mga tupa, paalaga o pinagkatiwala lang sa inyo yan ng Diyos na dakila. Isang Peter 5:1-3. Kaya piliin nating maging daluyan ng kagalingan, hindi ng sugat. Final encouragement, Ricky, balik ka sa gawain ng may bagong sigla. Huwag kang mag-focus sa discouragement, at sa ating mga leader, maging mapagmatsyag tayo. Baka may isang, Ricky, sa ating paligid na tahimik na nasasaktan, naghihintay lang ng pagyakap at hindi sambat ng nakaraan. Let us heal the wounded, not hurt the healing. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at pagpalain tayong lahat ng Diyos na dakila.